class. Today we will talk about women's rights in the Philippines and the different laws that protect women from discrimination, harassment, and violence. So by the end of the lesson, students should be able to identify and explain the major laws protecting women's rights in the Philippines, understand how these laws safeguard women from violence, discrimination, inequality, recognize how each law impacts Filipino women's daily lives. So the Philippines has progressive gender laws. These laws aim to protect women from violence. Dili para maprotektahan ang women sa mga abuse. Kaya di ba mostly as of the kasakuman nga existing is kasagaran yun ma-abuse is ang babaji. Then prevent discrimination. Para dili na wala na discrimination, matanggal na ang kinahanglan nga dili kay sa laki ra ang mas priority kay actually nowadays is ang kaya pud sa laki is makaya na pud sa babae. Then promote equal opportunities. So kibali kung unsay ma-access sa laki need pud nga makuan sa babae like sa education. Dili lang porti kay ang lalaki daw ang padre de pamilya is sila lang ang dapat mas educated. Dapat pud ang babae is have the right to adto din sa eskwelahan para mas ma-edukar. Then dili apod para ma-promote ang equal opportunities to each and everyone. So empower all Filipino women. Dili is para pod ma-ensure gyud ang rights sa rights sa mga women na bisag asa sila mo adto is like sa school or sa kuan nga dapat mas ma-promote kung unsa dapat ang mas kakayanan sa babae nga kaya nila ipakita sa community. So, first law is the Republic Act 91010 or the 9710 or Magna Carta of Women 2009. So, I know na most of us know na ani nga law. Nga kani is ang comprehensive human rights law for women. Nga kani gyud ang ma-protect sa women. Nga it says that all women have or tanan kita have equal rights in education, work, and politics. So it means that this law is dapat sad na, di ba, as you observe sa before is, ang mostly nga dalid lang yun is, bisan ka mo makabantay or maka-observe, siguro nga, di ba, sa presidents is, sa mga president ng mga nilabay is, mostly good nga, galing is ang lalaki. Then, how come nga, di ba, dili lang mga pudlayaki lagi ang may kaya nga mo serve sa community kay may kuan na sad ang babaji, may kakayahan man sad siya nga mo serve sa ato si Corazon Aquino. Yeah. Ha? Nani? O di ba? Like mabilang lang yun ang babae nga mahimo leader. Then affirms women's roles in nation building. So diri is mostly sad kana bitang sa maprotektahan diri ang kana bitang sa mga nasa mga rural areas. Di ba mostly is dili gud sila knowledgeable sa right kanang nasa rural ba mga remote areas nga dili gud sila as in equipped sa knowledge when it comes to the law sa ato diri. Then promotes equality in education, employment, or politics. What's I've said na dapat na dili lang kay sa kuan sad din sa trabaho, di ba mostly kay ang ilahang ginakuan is ang kuan lang yun, ang layaki like sa kung mag-lead sa as naka-observe sa buanan sa kanaang for example sa kanaang mga sa tawag ani kanang bitang sa mga sasakyanan. Diba?
na ako'y nabantayan yun, ay may babadyo nga mo drive o mga dump truck yung ana. Pero not really good as in na grabe ka no. Kaya mostly, nga driver good ana is layari. Sa gets total, kailangan mo drive na body. Yeah. Kanang backhoe. Oo. Si Papa sa naglawan na sa ako nga, kuan daw, ang sa Grimstone daw is ginapromote gid nila ang kuan kay ginadawat na nila ang babaji as long as kuan ka kana ang kabalo gid ka kay test drive man ka kay dili man gud na mo iban babae nga mas hilig sila sa ingana napoy babae nga mas kuan nila lain man gud tao kana ang skilled matud pa. Then requires non-discriminatory policies in all institutions. Then protects marginalized women like rural, indigenous, PWDs, all of parents. Di ba kapantay mo nga naapoy mga babae nga mga PWDs? Di ba? Nga naapoy ka na ang most nila ba kayo na nabantayan ka as how na-experience is atong way back last year nga nakakuan ni like dili man gid siya as inaligsa na mo or like na side sweep pa kay siya man ang ibang kay naaman siya something but ang iyang experience kay amo hindi ko anan di giduol gid na mo siya kung kuan kay ako siya di tabangan then ang iya is biktima siya babae di siya biktima siya na rape kay nagkaanak siya kay ipagsamantalahan siya sa iyang pagka kuan nga na si Janice disabled siya ipagsamantalan siya kay mostly diri ang ambot kay di ba sa matakuman kay hamong mga drug addict so daghan gid yung mga high nga ang kuan na lang nila is magkuhan na nila so that's the Republic Act 9710 or the Magna Carta of Women 2000. The next law is the Republic Act 9262 or Anti-Housing Act of 2004. So, feel ko familiar na sa muani nga law. It protects women and children from abuse. So, nakakuan mi adto dito bitaw sa Bausi na ang ano kuan nga musubot ba daw mo mga boys nga ang babae lang ang naay ingani nga law. Kay di ba bisag ma-observe ninyo nga most of the women gayon ang mas makuan sa mga violence na mga tabu or abuse. Kay bisan siguro gani bisan sa abroad, di ba? Kung nakakuan mo nga mostly ang abuse yun is ang babae. Mikro ang good kaayo. Then this law protect women and their children from physical, sexual harassment, emotional, and economic abuse. Kay usahay sad kay dili man namo koy babae nga dili lagi man ginapakita nga abuse sila emotionally kay di ba na babae nga ginapakita nila outside nga strong sila but deep inside. Umitaw ng hamok kuman nga mga babaji nga prone kaayo sa kay nakita ni gahapon Estela sa ija hasal ko nga naay nag-live nga girl nga naghikugin siya pero niya bot ni of location. Kay gahapon naghikog siya. Live din niya doon sala. Uya ta kabalo kung sa ijahang giagihan nga kung sa mga experience ni nagihan nga no makakulit siya o. Then this law covers mga physical abuse, sexual abuse, psychological or emotional abuse, then economic abuse. Then, kaning law is ma-apply ni siya sa spouse or a spouse. So, sa may spouse. Okay? Partner. Ha? Partner. Partner. Mo like you're married talaga by paper. Then, applies po siya sa live-in partner. Bisag live-in rabod mo, pero pwede din siya kasuhan. Then, pwede po siya sa ma-apply po ni law sa kanang dating partner. Kanang makadate please stage oo. Bisag looking stage lang. Sure ba? Ma-apply ni siya nga law. Okay. Dili man tanan kuan ba ya? Kana ang ma-abuse ba ya? Kasi klase ba ya ma-abuse nga ato ang ma-experience sa lain-lain na tao. Then, the next is
pwede ka makaas ani sa kanang police for protection or sa barangay nga kinahanglan na ako yung nakuha na ni, di lang mag-name drop. For example is, grabe, nakaboy layaki nga manipulative si Ja. Manipulative si Ja in a point nga gusto niya nga murag bisag dili ka mo ang ulong kaniyang nga iya nito. Nga dili ownership na lang, dili pa gani ka mo legally married tapos magsiningon si Ja. So, ang nakita ko ani is giabot din siya sa guidance sa school. Ipatawag din siya sa parents. Then, how come abot ka po siya sa point na may siya nga, ang boy mo, ang boy nga. Sige, kung dili ka makikita na mo, dili mo tumanon ako gusto nga kinahanglan, dili ka makikapad og lain. Bisan babaji or layaki ang mahikap sa iya, masuko gyud siya. Masuko siya kay dili siya gusto nga makik-interact ka with other person kay siya ra. Then, mao to, niabot sa, grabe na siya ka, obsessed na siya kaayo. So, ma-define pa ba lang alam, di ba dili lang? Tuok na gid siya kaayo class. Tuok na. Then, niabot sa point nga, di man gid gihapon siya mahinaw. Kay, ato na time, sweet lang yun ang girl. Kay, happy gid siya bitag sa laang. Like, happy gid siya makuha sa boy. Kung wala lang dito niya gisulti, kung wala ko niya gisulti sa parents. Kay dili naman pod kana si ang girl is dili na siya makatuyog, magka-insomnia na, so maapektuhan na ang imuhang psychological and emotional nga aspect. Kay syempre maguna-una mo kaging anak, tapos ang iyang good concern, that's why nga mo-obey siya sa layaki kay ang mahadlok siya nga ang kana nga boy is mag-commit ng suicide. Kay ang katong boy is suicidal siya. Iya pong i-manipulate niya nga sige kung dili nimo ko ano mag-ikog boy kaning anak mo nang grabe gid siya kalisod, tapos niabot sa point nga di pa barangay na gid siya. Niabot na siya sa di pa barangay na siya kay dili siya maminaw. Tapos ipaabot na po sa DSWD nga ang advice sa DSWD is if ever nga mo kulit-kulit gihapon siya is pwede na siya kasuhan. Apil pa iyang parents kay kuan pa man siya na naapaman siya sa underage. Then, fines. Pwede po ka bayron. Pabayron ka sa madamage din mo. Eh, siyempre, dili ba lalim magka emotional and psychological na problem, dili lalim. Then, pwede po ka, kung grabe na good ka po at is, pwede po ka ma-reso. So, that's the penalties of Republic Act 9262, Anti-Vowsy Act of 2004. Then, the next law is the Republic Act 11-330 or the Safe Space Act, also known as Bawal Bastos Law. Kaling Bawal Bastos Law, this law protects everyone, especially women, for sexual harassment in public places, school, workplace, and even to sa vehicles or sa kanaang online kay, di ba, kaligani is ma-observe sa natin mo nga kanagaling sa sikat is na ako boy na dongwan diha sa pungtod way back last year to during sa ilahang araw diha di ba na disco ang nahitabo ato is nagsakay sila og sikat, then kuan is ang katong tricycle is taga magpayan ko siya ilang nasakyan. Then, ang katong driver is ni anak nga gihunong sila diha dapat sa pungtod, kabantay mo nang intim nga area sa pungtod. Gihunong sila diha kay kung ano ang duha ka girl atong layaki. Tapos mo to ilahang tag atik-atikan nga kung pwede adto ka dito sa gym ilahang i-atik-atik ba nito ko man sad unya kay pag ako dito sa gym nagpahidagan sila din ni kwanta sila di ba kada barangay lagi yun kaayon kay kada barangay na anay naka-station nga police. Then na-report to nila dayon, then nasakpan ang tricycle driver na sa magbayang nga terminal. Then it covers sexual harassment in streets, schools, workplace, public transportation, and online platforms. So dili maning Safe Space Act is nabilang na ako'y nabilang dili ang kanang catcalling. Nakuha mo ang catcalling? Ang catcalling is, kana bitaw siksitan ka, kana bawal na siya. Kay kuan pa
Then kana kung mayong kanang mayong ko sila high sexy, di po na siya pwede. Then kanang mayong ko na nga murag live kita sa ato park kung mayong to ayo. Ayaw ng bill. Oo, isa na lang. Then kana kung may ang ganda naman na kanakod kay di ba usahay kay grabe samot na ang nilantawan, grabe ka kalain ano. Marami ka nag-drugs. Then mahimo ka comfortable, dili ka comfortable ba sa ilang pagkasulti karon ja. Ang pagkasultian unja murag makini mo nga dili pud ka safe adto. Then kaning stalking. Ako ano maning stalking? Ang stalking is kana ang sundan ka, halantawan ka or bisan og kana ang sige ka gina-check bitaan ang person bisan sa lain nga tawo. Oh, isa na siya pwede apil ko na siya ani nga law. Kay mahadlok man ka sa ma-invade na baya imong privacy ana kay simple sa pangutan na o sa imong information. Then the next is the sixth part of sixth remarks. So any sixth remarks is comment that put down or insult someone because of their sex. Kanang i-insultohan bitaw ka tungod sa ang gender nga naa sa imo. For example, kanang ingnon ka nga palibhasa babae kasi mahina, di ba? Di ba sakit sa part sa babae kay syempre mabalo ba yan sa kung sa capacity nga naa sa atua. Then kani is only diri is kani ang sexist remarks is diri ang kuan nga mura bitaw ka o ma-discriminate ka kung isa'y dapat nga kaya nimo i-possess as a girl. Then diri next is unwanted gestures. Kani is unwanted gestures is kani ang touching someone without permission. Kana grabe kayo nakalain even though like for example kana ang dili ba ya tanan babae is di ba na sa man is existing na ba kaayo ang LGBT di ba grabe na nakarang issue. Then nabay mga times nga oo comfortable tanan na person because he's a gay nga na mura ba okay lang nga i-touch kay nga naingana but at some point kay usahay sad kay too much bitaw kaayo nga dili na pud na aware na person nga oy sobra na murag milabas na ka sa boundary nga dapat nimo i-libra. Then ako iba nga as if na lang nga comfortable para dili malain ang katong person kay syempre kung imo ang inende kung unsa ang iyang pagka-touching sa imong is basig malain ba mo na we need to observe ang atong pagka-touching sa lain tao. Then next is online harassment. Ako online harassment. Diba? Naagihapon na samot na kuman nga grabe na kuan ang pag-evolve sa technology. Mostly ay hanagani mag-post diha ang mga chismis nga libak-libak everywhere nga diha na pang libakon ang mga appearance sa babae diha na libakon nga kani nga person maot sobra grabe ra ba ka kuanong bait. Ana. So that's the mo na included sa Republic Act na 6 Page Act of 2008. Then the next is the Republic Act 6725 or the Anti-Discrimination in Employment. Kato na 1989. Kani is ang dili ang is Andrea is prohibits discrimination based on sex or civil status. So, dili na law is i-discriminate nila ang pag-hire sa mga women or lahi-lahi po ang ilang kuan dira kay dili equal bitaw ang pag-distribute sa kanaang salary. Like, di ba, weak mang non ba yun nga weak ang babae. So, ang salary so mas dako og salary ang layaki kontra sa babae. So, ako'y ibang company nga dili allowed sa ila, ako'y ibang company nga dili sila mudawat og babae nga employee. Gusto ra nila layaki. Then sa promotions sa na ako'y kuan nga
kanang teacher o teacher. Mga teacher. Nga na sila, tagaan sila 3 months yata na para maka-recover sila. So, mga na ang 105 days na paid maternity leave. So, bisang kaya sila ga duty is naayulong sunduhan na sila tungkol na kay mga na ba yan ay kuan na ito babadyo ng mag-wear kagandanan. Then, apoy additional 30 days extension pero wala na si Jai bayan. Dili na siya bayaran. Kung kitahay sa 105 days dili pa yun ka okay. So, pwede pa pang extend of 30 days pero wala na kay paid. Then, 7 days transferable to father. Ang kanya is para po matreat ang dili ang wag kay para po ang work sa babaji is dapat ma-maintain na ba dili ma-working kay mga nakas o tanggal na ka sa trabaho dapat ba ibang company nga bawal ka maghundis kay siyempre maapektuhan ang imong trabaho mauning tungod aning nga law maprotektahan ang rights sa babaji. Then supports maternal health and work-life balance. So para mabalanse unja maprotektahan ang health sa babae. Then the next is the Republic Act 10-9-11, the Anti-Age Discrimination Act of 1960. Diri is money ang gender neutral but very important for women. It protects older women workers from age bias, job denial due to age, forced early retirement. So, nakabantay ko ano yung naapod nyo sa DepEd kaning ani na kuan nga. Ang sa DepEd is nari-picture sa ANHS na dugay gid siya kapasar og that like 40 plus na siya tapos napadjay age limit nga hindi mo makuan mo tong hangyo na lang siya, hangyo na lang para maka-item makasuyo sa ANHS. Tapos mga nga dawat gihapon tungod aning law na matagahan gihapon ka og rights para mo trabaho bisag ang imong edad is dili na jud as in fit sa trabaho pero kaya pa man sa imong lawas. Then naglika law. The laws are Republic Act 9710 or focus on Magna Carta of Women. The purpose of Magna Carta of Women is broad equality and empowerment. Then Republic Act 9262, the Anti-Bawsi. Purpose of this law is protection for domestic violence. Then the Republic Act of Spaces Act is protection for sexual harassment. Then the Republic Act 6725 or the employment rights is equal employment for women. Then the Republic Act 11210 or katong the maternity leave, the 105 days paid leave. Then the Republic Act 10911 Anti-Age Discrimination supports older women employees. So that's the 6 laws nga